Son sets free is free indeed. Sino dito yung mga pinalaya na ng Panginoon? Amen. Let's continue to declare. 1, 2, 3, and who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free, who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free, who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free, who the Son sets free is free indeed. Who the Son sets free. 1, 2, 1, 2. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. Yes, I am free. Once again, church, declare I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. Yes, I am free. Again, church, let's continue to declare. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. Yes, I am free. Yes, I am free. Yes, I am free. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Lahat ng pinalaya ng Panginoon, itaas ang mga kamay. Say hallelujah. You know what, church? The Lord is so worthy to be praised, worthy to be worshipped. So, right now, let's utter our thanksgiving to Him. Ano ba yung ginawa ng Diyos sa inyo ngayong week? He deserves it. Siya'y nararapat ng lahat ng papuri. Lahat ng kamay, itataas sa Kanya. Lahat ng labi, magpupuri sa Kanya. Lahat ng lahi, magsasabi, siya ang tunay na Diyos. Amen? Amen. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa payakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nagbabago, tiwala, alam ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko.
worship this week si Lord. He deserves to be worship. Amen. Bawat lahi ay nagpupuri. Jesus, dakila. Ang iyong nilikha'y luluhod. Sa'yo itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapalitan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapalitan. Our God is so great. Our God is so great. If you believe in that, you can just utter kung ano ba si Lord sa buhay niyo. He's not just a giver. Hindi lang siya nagpro-provide. He's not just Jehovah Jireh. Hindi lang siya sinasamahan tayo sa bawat pagkakataon. He's more than that. So He deserves the highest worship right now. Utter it. Kung hindi po pa binukay ang bibig mo, this is the right time. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. If you think you can't sing, no. You can sing for the Lord. Amen. Amen. Magpakailanman, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Jesus. Opo, Panginoon, nararapat ka nga po sa aming papuri. Nararapat ka nga po, Panginoon, sa lahat ng kaluwalhatian, O Diyos. Tanggapin mo ang aming papuri. Tanggapin mo ang aming mga palakpak. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat. Sa'yo lamang namin ipinagkakaloob. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kamayan po natin ang ating katabi. Magkamay tayo ng 5 tao. Sabihin natin,
na pagpala si Lord sa ating papuri at pasasalamat. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome po sa City Hope Church, your church, your home, your family. Amen. Welcome po sa bawat isa. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. May nagsabi na ba sa iyo na you are so special? Amen. May nagsabi na po ba sa atin at ano yung naramdaman natin nung sinabihan tayo na you are so special? Di ba may kakaiba tayong naramdaman? May kakaiba tayong joy na ipinagkaloob. Amen. Kaya sa hapong ito po, nakita natin yung nag-worship lead. Amen. Nakita natin si Bea. Nakita natin si Miles. Dati nakita ninyo sa sumasayaw. Amen. Ngayon, ni-level up ng Panginoon. Kumakanta naman. Amen. Parang ikaw. Amen. I-level up din tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. You are so special. So, basahin natin sa Isaiah 43, verse 4. Isaiah 43, verse 4. Sabay-sabay po nating basahin ang sabi po dyan, you are precious and honored in my sight. So, ibig sabihin, precious in other word, you are loved, you are beloved, you are special. Sabihin mo yung katabi mo, you are precious or special. Amen. And because I love you, sino yung nagsasabi yan sa atin? Sino yung nagsasabi dyan sa atin na because I love you? Diba? Grabe, no? Ang sweet naman ni Lord. Sabi niya, minsan pag nagkakamayan noon, naalala ko na yung song na, naalala niyo po ba yung song na, oh, I love you with the love of the Lord. Yan. Yung mga kabataan nung tuwang-tuwang makipagkamayan. Kasi nasasambit nila na I love you. So with the love of the Lord. Amen. So ang sabi po dyan, I will give people in exchange for you, nation in exchange for your life. So, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Mag-pray po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa salita mo na nabasa ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Lord God, na pagpalain mo nga po ito, Lord. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, na we are precious, Lord God. We are special. Panginoon, sa gabing ito, hayaan mo na magsalita ka po sa puso ng bawat isa sa amin. Welcome your Holy Spirit in Jesus' name. Amen. So, ang tip po natin sa hapong ito ay you are special. So, amen. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, anumang sitwasyon ng buhay natin, pinapaalala ni Lord na you are special. Sabi nga po, you are not ordinary. Amen. Tapikin mo nga ang iyong katabi, baka nalulungkot na yan, sabihin mo, you are not ordinary. Amen. You are not ordinary, we are special. Di ba kapag narinig natin yung special, may special halo-halo. Yan. So, minsan sasabihin natin, wow, ang presko naman. So, you are not ordinary. You are chosen. Amen? You are chosen. You are loved and you are created with a purpose by God. May mga nagsasabi ay hindi, wala yan. Kasi sabi ng mama ko, aksidente lang daw ako nung ipanganak. Hindi ikaw yon, sabihin mo. Hindi ikaw yon. May purpose si Lord. Kaya mga magulang, kahit hindi natin inaasahan na nabuntis kayo, may mga asawa, syempre mabubuntis. So, huwag niyong sabihin na, ay, di namin inaasahan tong baby na to. So, malungkot yun sa baby, lalo na pag malaki na. Kaya sabihin natin, sa tiyan pa lang ng ating mga sinapupunan, sabihin natin na you are special, you are chosen, you are loved, and you are created with a purpose. Kaya tingnan mo ang katabi mo, grabing gwapo yan, grabing ganda yan, kasi created yan ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So yung mundo nagsasabi sa atin na, kino-compare tayo sa iba. Buti pa. Di ba minsan, sino nakaranas nun? Yung magulang, i-compare ka sa iba. Buti pa si ganito, masunurin. O buti pa si ganyan, masunurin ikaw. Wala kang alam. Di ba? Sakit yun, di ba?
So, ikino-compare tayo. Minsan, nire-reject tayo yung offer natin o yung sitwasyon natin. Nare-reject tayo sa trabaho. Nare-reject tayo. At ini-ignore tayo. But heaven calls you special. Palakpakan natin si Lord. Heaven calls you special. Ibig sabihin, tanggihan ka man ng mundo, i-reject ka man ng mundo, pero yung heaven, He calls you special. Amen. You are special because, number one, you are chosen, not frozen. Amen. Tapikin mo yung katabi mo. You are chosen pala, not frozen. So, tayong maging frozen. Bakit yung frozen? Di ba? Kapag yung mga pagkain natin, inilagay natin sa ref, ma-frozen. So, di ba mahirap minsan palambutin? So, ganun tayo. Nais ni Lord, malaman natin na we are chosen. Pinili ka ng Panginoon. Kaya huwag kang magdalawang isip na maglingkod sa Lord. Amen? Pinili tayo ng ating Panginoon. God picked you for a reason. Minsan nagtatanong tayo, Lord, anong reason mo? Di ba, hindi naman masama magtanong sa Lord para malaman mo at sa small voice, sasabihin sa iyo ni Lord kung ano yung reason bakit ka nandito sa mundo. So, you are a chosen by God for a purpose. So, minsan nakakaranas tayo ng hindi maganda. Pero at the end of the day, masasabi mo na, ay wow, kaya pala dumaan ako sa bako-bako. Kaya pala dumaan ako sa bato-bato. Dahil gusto ni Lord na makita ko yung purpose niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, you will not stay stuck in pain. You will not stuck in fear or confusion. So, minsan nasasabi natin, parang wala na akong maisip. Dahil isip ka ng isip, wala na tuloy maisip, di ba? Minsan na-stuck ka na doon. Minsan sa takot mo, wala ka nang magawa. Sabihin mo, bro, bakit kaya? Kaya pag tinanong natin yung mundo, bro, bakit kaya wala akong maisip? Ay, madali lang yan. Doon tayo sa club, mag-inuman tayo. Di ba? Ganon ang mundo. Pero kapag sinabi natin na yung fear na nandito sa atin, pinagdadaanan natin yan, para makita natin na tayo ay pinili, tayo ay tinawag ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Pagpapatunay. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, basahin natin. 1 Peter, sabi diyan, but you are a chosen people. Amen? You are a chosen people. Special ka, sabi nga, a royal priesthood, a holy nation, God's special position. So, may special position ka. Amen? May special ka. Ngayon, nag-aaral ka, mag-aral kang mabuti. Huwag mong sabihin na, ay, magtrabaho na kaya ako, huwag na akong mag-aral. Buti pa pag nagtrabaho, mag-online na lang ako, madali ang pera. So, magtrabaho muna. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, magtrabaho. Magtrabaho ay mag-aral. Magtrabaho, okay lang na pagsabayin, basta huwag kalilimutan yung pag-aaral. Amen? Sa magandang plano sa atin ng ating Panginoon. So, sa Colossians 3:12, ano ang sabi dyan? Colossians 3:12, ang sabi po dyan, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion. So, as God's chosen people. So, di ba kapag nababasa natin yung salita ng Panginoon, ay wow, chosen people pala ako. Kaya yung katabi mo, chosen people yan. Amen. At patuloy yan na maglilingkod sa Panginoon. Sino dito yung mga nag-EGR kanina? Di ba? Grabe yung ganda ng salita ng Panginoon. Dahil tayo ay pinili ng Lord, higit niyan na patutunayan sa bawat isa sa atin. Remember David. So kung maalala natin si David, si Samuel, pumunta siya doon para pumili ng king. So nung pumunta siya para i-anoint ng king, yung father niya pinili na lahat ng mga matipunong kapatid ni David. Parang katulad ni Jazz, katulad ni, sino pa dyan? Ni Brother Joel, katulad ni Brother Noel, katulad ni Brother Jim, o mga matipuno, katulad ni Brother Mark. So ibinigay na lahat kay Samuel, kay Prophet Samuel. Pero nakalimutan ng father ni David
na si David pala yung pipiliin ng Panginoon. Amen. Si David pala yung pipiliin ng Panginoon na maging king. So na-overlook niya si David. Pero ikaw hindi na-overlook ng Panginoon. Amen. Yung father natin, yung magulang natin, yung kapatid natin, yung kaibigan natin, na-overlook tayo. Diba sasabihin nila, ay wala yan. Wala yang kakayahan. Pero meron palang nakatago dahil tinawag ka ng Panginoon. So si David, siya pala yung pinili ng ating Panginoon. Siguro iniisip ng father niya, ay, siguro hindi naman si David kasi sabi ng maliit or hindi siya gaanong katangkaran, pero gwapo. Diba? O, parang parehas daw ni Nel. So, ganun. Pero, si Lord, may plano sa kanya. I-declare po natin, I am chosen. I am called. Amen? Tinawag tayo ng ating Panginoon. Chosen, not frozen. Number 2, you are blessed, not stressed. Hello? Sabihin mo, I am blessed! I am blessed! Not stressed. Mula ngayon, hindi na uso yung sasabihin natin. Sabi nga po, Baduy na daw yun sa City Hope, yung magsabi na stress ako. Bantayan mo lagi yung kapatid mo, ha? Bantayan mo yung kasal group mo. Bantayan mo yung katabi mo. Kasi minsan, di ba, dumadating sa point na, siyempre, sa trabaho, kulang ng tulog, maraming ginagawa, minsan sasabihin, nakakalimutan na, I am blessed. Ang naaalala, I am stressed. Amen. So ngayon, hindi na natin yun babanggitin. Amen. Sabihin mo yung katabi mo, huwag mo na yung babanggitin. Because we are blessed. Amen. Not stress. Kasi pag blessed tayo, ang iisipin natin lahat ng kabutihan ng Panginoon. Lahat ng goodness ni Lord. Kaya kanina natawag ko nga si David. Si Daniel. Tayo nga po kayo. Blessed sila. Si Neil. Ayan. Blessed sila. Si David, blessed ng asawang maganda. Si Daniel, blessed ng asawang maganda. Si Neil na lang. Hanapan nyo si Nel. Amen. Nung sila ay nag-aaral, di sabay-sabay silang nag-college, sabay silang nag-first year, sabay-sabay sila. Kaya ito yung technique nila. Kapag humingi yan ng tuition nila, kasi kapag humingi ng baon, hindi sabay-sabay. Pero kapag humingi yan ng tuition nila, hindi prelim, hindi midterm, final. Sasabihin yan, Mami, may exam kami bukas. Agad-agad yan. So ako naman, mapahahalaluya na lang. Di ba 3 sila? Sabi ko, magkano? 15,000. Di ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya blessed talaga sila. Hindi nila ako narinig na sabi kong, stress ako sa inyo. Hindi. Kasi ang sabi ko sa kanila, hallelujah, mag-pray tayo. Amen? Kaya kami ni Daddy nagbilang ng mga barya. Kaya nang mag-tuition si Nel, ang sabi ng kasi yung iba buo kay David at kay Daniel. Yung nakarating kay Nel, barya. Sabi nung cashier sa DCOMC, Noy, may tindahan ka mo. So, amen. Palakpakan natin si Lord. Ibig sabihin, bless sila. Kaya kung makikita natin, hindi sila stress. Kasi bigla ba naman hihingi ng tuition? Umaga na, tuition na pala. Hindi sila stress. Bless sila. Amen? Kaya ngayon makikita natin kung gaano sila pinagpala ng Panginoon. Hindi lang sa asawa, kundi sa trabaho. Amen? So, si Nel, grabe ang prayer namin dito, Daddy. Nel? So, amen. Para magkaroon na rin ng partner. So, hindi naman masama na maghanap ng partner, lalo na yung mga tapos nang mag-aral. Nel? May blessing ka na, Nel? So, pero kung hindi pa tapos mag-aral, mag-aral muna. Amen? Dahil may plano sa inyo si Lord. Magandang plano. So, i-reserve muna sa Lord. Sabihin mo, Lord, inire-reserve ko ito si ganito. Sa akin yan, Lord, ipagkakalo. Di ba? Wala namang masama eh. Kasi kung sumusunod ka sa Lord, pagpapalain ka. I remember Brother Joel. Gamit. Nung nag-aaral siya, pinag-pray niya talaga si Daisy. Hello? Di ba, Brother Joel? Aminin. So, pinag-pray niya, pero hindi siya nagparamdam.
pinag-pray niya na, Lord, gusto ko itong maging partner. Kaya malay niyo, may nagpipray na rin sa inyo. Wow, amen. So magsabi lang, huwag mahiyang magsabi sa akin. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Bakit ba tayo napunta doon? Amen. Dahil gusto ni Lord na i-bless niya tayo. Gusto ni Lord na pagpalain ka sobra-sobra. So, kumbaga, yung talagang masaganang buhay. Kaya sila, naglilingkod talaga sila sa Panginoon. Si Daniel, makita nyo, siya yung tumutugtog, nagsusumlid, at minsan naman sa media. Ganon din si David, di ba? Talagang pinagpala sila at pinagamit nila yung kanilang buhay. Si Nel, ganon din. At ikaw na ang susunod. Amen. Sino dito yung nagpipray ng more blessing? Amen. Sino dito nagpipray ng partner? Amen. Kayong mahiya. Amen. Si Lord nakikinig. Alam niyo po, nung si Brother Jimmy, pinag-pray ko talaga siya. Sabi ko, Lord, si Brother Jimmy, dapat ang mapangasawa niya andito sa church. Kaya nung pumunta kami, nag-visit kami doon sa bahay nila, ang sabi ko kay Flor, parang nakita ko dito sa bed, matutulog ka dito. Tumawa si Flor. Bakit? Hindi naman siya nililigawan ni Brother Jim. Sinama ko lang naman siya. Pero nagkatotoo. Yan. Palakpakan natin si Lord. Yan. Nung pumunta nga kami doon, so may sarili silang kwarto. Amen. So ang bait ni Lord. Kaya huwag kayong mahiyang magsabi sa akin para tulungan ko kayong mag-pray. Amen. So palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. So you are blessed, not stressed. Ayaw ni Lord na makita ka na stress. Diba? Sabi nga ni Lord, huwag kayong mag-alala sa maraming bagay. Huwag kang mag-alala kung ano yung hihingin mo. Ang gusto lang ni Lord, i-declare natin na blessed tayo. There is power in confession. May power yung sinasabi natin. Kaya nga pag sinabihan natin yung musmus na bata na anak natin, kapag sinabihan natin, ayan, tataniman na ni Kuya Prince. Oh, blessed na yan si Kuya Prince, naka-prepare na yung mapapangasawa niyan. Huwag niyo na akong tanongin kung sino sa tamang panahon, sasabihin ko sa inyo. Dito lang yan, baka katabi nyo lang. Amen. So, makita natin na talagang gusto ni Lord na i-bless ang bawat isa sa atin. Yung talagang sobra-sobra. Yung blessing na hindi ka mag-aalala, kaya sabihin mo lang. Sabi ko kanina, musmus na bata, sinasabihan natin, ang kulit mo. Ang kulit mo naman. Makukulit talaga yan. Kaya sabi ng isang bata, sinabihan siya ng uncle niya na, ang kulit mo. Sabi naman ng uncle ko, bakit? Ang kulit mo, uncle, ang tigas ng ulo mo. So minsan, yun na rin ang sinasabi, kaya mag-ingat tayo. Sabihin natin sa ating katabi, mag-ingat tayo. Mag-speak tayo ng blessing. Kahit makulit yan, sasabihin natin, hindi ito makulit. Diba? Mabait to. So, i-declare natin dahil bless ang mga bata na lumalaki sa simbahan. Amen? Kaya kung yung mga bata dito, nakita natin na naglalakad-lakad, hindi talaga sila mapigilan, sumasayaw-sayaw din, hayaan nyo lang. Kasi pag 15 years old na yan, mahihiya na yan na maglakad-lakad. Diba? Ngayong bata, okay lang yan. Kaya minsan ang sasabihin ng iba, hindi ko na isasama, hindi na kita isasama sa simbahan. Bakit, mami? Kasi ang kulit mo. Pero pagdating yan ng 15 years old, hindi na yan makulit. Kaya pag sinama o hindi mo isinama, pag niyaya mo yan, paglaki niyan, sabi niya, wag na, mami, dito na lang ako sa mga kaibigan ko. Diba? Lumaki sa barkada, hindi sa simbahan. Kaya yung mga bata ngayon na lumaki sa simbahan, bless yan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Katulad mo, bless na bless ka. Amen? Hallelujah. So you are blessed, not stressed. So hindi ka stress. Tingnan mo ang katabi mo, hindi yan stress. Nakangiti yan. Kahit marami yan na gagawin, hindi yan stress. Dahil alam niya na tutulungan siya ng Panginoon. So you will not live in worry and fear. So ayaw ni Lord na yung 30 years mo, mamumuhay ka na puros worry, puros pag-aalala. Ayaw ni Lord na konting-konti lang nag-aalala ka. Ano ba naman to? Wala na tayong makain. Kasi hindi ka nag-market.
Yeah. Di ba wala nang makain? Parehas na lang. Init na lang lagi. Init sa umaga, init sa hapon, init sa tanghali, sa gabi. Init na lang. So minsan nagwo-worry na o na-stress na. Pero ang sabi ni Lord, wag. Amen. Dapat bless. Sasabihin lang natin, uy, love, ang sarap ng ulam natin. Hello? Uy, love, ang sarap ng luto mo. Yan. Para higit na pagpalain ng ating Panginoon. So God has provided blessings and peace for you. Nagpo-provide si Lord ng blessing. Amen. Tingnan mo ang mga usher. Ang gaganda ng suot niyan. Amen. Palakpakan natin sila. Kaya si David, yung mga media, na-encourage na rin sila na mag-uniform. Kasi kahit maglakad-lakad sila dyan, ay, media kasi yan. O, di ba? Kaya yung mga usher, maglakad-lakad dyan, huwag lang dito sa unahan. Kilala natin yan. Nakaka-bless, di ba? Konting tawag mo lang sa kanila, lalapit na sila. Amen. Palakpakan natin yung mga usher natin. Ang gaganda at ang gagawapo niyan. Lalo na po yung kanilang leader, si Ate Rod Piñapiel. Palakpakan natin sila. Amen? So, grabe, nakaka-bless po ang buhay nila, hindi nakaka-stress. Amen? Kasi talagang pinagpala po sila at willing na magpagamit sa ating Panginoon. Sila po yung naglalagay nito. Sila po yung naglalagay ng mga coffee natin sa At salamat po pala sa kapatid natin, sila Sister Princess, si Brother Julius, Sister Weng, si Brother Jess. So, sila po yung nagkaloob ng mga coffee natin dyan. Amen? Palakpakan po natin yung buhay nila at alam natin na higit silang pagpapalain ng ating Panginoon. Praise God. Bigla akong nagtaka sa oras, no? Hindi pa naman pala. So, do not let problems steal your joy. So bakit? Pag may problema ka, hindi ka makangiti. Puti nga yung katabi mo, hindi niya pinahalata. Tingnan mo, kahit may pinagdadaanan niyan, hindi niya pinahalata, na-stress siya. Dahil nandito siya, nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Para hindi manakaw yung joy natin, tanggapin natin lagi yung worship, yung pagpupuri natin sa ating Panginoon. Sa Jeremiah 17 verse 7, ang sabi po dyan, but blessed is the one who trusts in the Lord. Ikaw yun. Ikaw yung the one. Naalala ko noon yung nabiling lupa doon sa Imalnod. Sabi namin, kasi maraming mga sabi namin, pagbili na natin. Di namin alam kung paano yun mabibili. Pero alam mo, nagtiwala lang kami sa Lord. Nabili. Amen? Kaya pag nagtiwala tayo sa Lord, hindi ka lugi. Hindi ka malulungkot dahil lagi mong sinasabi na magtiwala ka lang. Sarili ko, magtiwala ka lang sa Lord. Simulan mo, pagbukas ng pinto, magtiwala ko sa Lord. Blessing come. Pagbukas ng bintana mo, blessing come. Amen? Dahil alam natin na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Sa Psalms 34:8, ang sabi po dyan. Psalms 34:8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. So bless ang bawat isa sa atin. Si Elijah po at ang iyong widow. Si Elijah, sabi niya, igawa mo ako ng tinapay. So sabi po ng widow, hindi. Kasi last na itong pagkain namin ito. Pagkatapos nito, mamamatay na kami. Pero sumunod po yung widow. Nag-overflow yung blessing ng Panginoon dahil nagtiwala siya sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Ano yung sinasabi sa iyo ni Lord? Magtiwala ka, mag-overflow lahat yan. Last, number 3, you are strong and belong. Sabi ko nga kanina, you are strong dahil si Lord nasa atin. You are belong in God's family. You are belong sa City Hope Church. Your home, your church, your family. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Nais ni Lord na maging strong ang bawat isa sa atin. Sabi nga po sa Joshua 1:8, ang sabi po dyan, have I not commanded you, be strong and courageous. So be strong and courageous. Sabi sa Deuteronomy 31:6, ano po ang sabi dyan? Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. So grabe si Lord, no? Dahil special tayo sa Kanya, sinasabi ni Lord, be strong
Amen. Tapikin mo ang katabi mo. Kapatid, be strong. Amen. Be strong tayo dahil we are special. You are chosen, not frozen. You are blessed, not stressed. You are strong and belong. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. So nais ng ating Panginoon na malaman natin sa hapong ito na we are so special. Amen? Taas po natin ang ating mga kamay. Sabihin natin sa Lord, Lord, thank you. Dahil special pala ako sa iyo. Lord, thank you. May pinagdadaanan ako. Pero special pala ako sa iyo. Lord, thank you. May hinihingi ako sa iyo. Wala pang sagot. Pero special pala ako sa iyo. Dahil sinabi mo, Lord, na I am chosen. Sinabi mo, Lord God, na I am blessed. Amen. At patutunayan po yan ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, narito ang mga kamay ng iyong mga anak. Lord, thank you dahil sinabi mo na we are so special. We are precious. We are loved. Lord, tunay na mabuti ka. Iba-iba man ang pinagdadaanan ng iyong mga anak. Pero ang salita mo, Lord God, ang nagbibigay sa amin ng hamon, ng lakas, upang Panginoon, patuloy na panghawakan ang mga pangako mo sa bawat isa sa amin. Lord, ipagkaloob mo sa iyong mga anak. Pagkaloob mo, Lord God, lahat ng kahilingan nila, mga estudyante makakapagtapos ng pag-aaral, mga naghahanap ng trabaho, magkakaroon ng trabaho, naghahanap ng partner, Panginoon, nagpipray ng partner, pagkakalooban mo ng partner para sa iyong gawain, Lord God. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing. For prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. But all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. But all the while, you hear each desperate plea and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in
darkest nights are what it takes to know you're near. What if my greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Amen. Tumayo po tayong lahat at ating pong ipanalangin ng ating tithes and offering. Amen. Abba Father, Lord, hear your people tonight. Lord, we honor you with our tithes, offering, portion, seed, and other givings, Panginoon. Lord, na hayaan mo nga po, Panginoon, na maging mabangong samyo ito sa iyong harapan, Father God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na malugod ka, Lord God. Lord, see our heart, Panginoon. Lord, na we believe, Panginoon, na sa bawat paghulog namin ng envelope na to, Lord God, Lord, may kalakip na panalangin. Lord, may kalakip na declaration, Panginoon. And Lord, we believe na nakikita mo nga po ito, Panginoon, in the mighty name of Jesus. And Lord, mangyari, Panginoon, ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, continue to open the floodgates of heaven and pour out your blessing upon blessing, your protection upon protection, your covering upon covering, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Lord, hayaan mo nga po, Panginoon, na ma-honor ka, Panginoon, Lord God. And Lord, this week, Panginoon, inaasahan namin, Lord God, ang miracle of blessings, Father God. Lord, na ma-experience namin, Lord, na maranasan namin, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang blessing mo, Panginoon, ay manahan kami, Lord God. Lord, na lakaran namin, Lord God, ang blessing mo, Lord God, na inilaan, Lord God, sa bawat isa sa amin. Lord, receive this, Panginoon, and honor our prayers tonight, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. Once again, bago tayo